and welcome to your Saturday entertainment habit. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn Sibonga! This is The Kitty Show, ang tarayan at talakayan showbiz edition. And guess what? We are celebrating our Season 8! Yay! Palakpakan naman! Season 8 na! Season 8 na po At kami. swerte daw ang 8. At swerte lang po ang 8. At ang patotoo, na swerte sabi ni kaibigan Glenn ng 8 ay dahil nga po, as of this day, Yes. meron na kaming 6,135 Yay. plus subscribers. Maraming Thank you. salamat po sa pag-subscribe, sa panonood, sa pakikinig, at syempre pa sa pagre-react sa mga kinasabi namin rito sa The City Show. At dahil nga mahal na mahal namin ang nag-iisang Nora Honor, ang Correct. nag-iisang superstar na nag-celebrate ng kanyang kaarawan kailan, noong May 21, pag-uusapan natin ang kanyang pelikulang Bona na sa kasalukuyan ay pinapalabas sa 77th Cannes Film Festival Classic Selection. Noong 1981 po, ang unang-unang pagkakataong pinalabas sa Cannes Film Festival ang pelikula ni Nora Honor na idinarahe ng National Artist for Film na si Lino Brocka. Si Lino Brocka po ay nanalong National Artist posthumously. Namatay na po si Gideong Lino Brocka nung ginawa ng parangal na yon. At nakakatuwa na sabi nga ni Direk Jose Javier Reyes sa kanyang post sa FB, kitang-kita mo raw talaga sa Bona ang dynamics, ang husay, at ang kakaibang igting ng pag-arte ni Nora Honor bilang si Bona, at syempre pa, ang kwentong idinirehe ni Ginoong Lino Brocka. Alam ko, kaibigan din, di ba? Meron pa itong naging play. Tama ba ako? Yes, oo. Ang bida nga doon si Eugene Domingo, di ba? Oo. Kasama si E.A. Guzman. Oo, pinalabas to sa PETA. Nagkaroon na siya ng parang play edition. Naging parang ano na nga po, naging parang gay word na yung salitang Bona. Kasi nga po, pag si Bona, yung character po ni Nora Honor sa movie, ay parang PA, Fan, oo. parang PA, parang fan. Nagsimula siya ng fan. Oo. Tapos, di ba? Nagsimula siyang tagahanga. Oo. Yung character ni Philip Salvador na isa namang pipichuging stuntman. At beat actor. So kung hindi mapaliwanag na dahilan, ang character ni Ate Gay na si Bona, all mine to give, di ba? Correct, oo. Sobrang pagkakalinga, sobrang paghanga, to the point na parang minahal niya talaga ng gusto yung character ni Philip Salvador. Na kinasama ng loob ng mga tao sa paligid niya, di ba? I think one of the characters in the movie is the great Fernando Josef. Fernando Josef. Na hindi ko alam kung kuya o manliligaw ni Ate Guy. Hindi ko na matandaan. So ikaw, napanood mo na ba itong Bona, Glenn? Napanood ko na, pero gusto ko siyang panoorin ulit kasi parang gusto kong i-reminisce ulit or alalahanin ulit yung mga eksena. Kasi syempre, ilan lang yung mga talagang kahit kumbaga napanood mo na, minsan makakalimutan mo rin yung ilang eksena, di ba? Pero syempre, hindi mo makakalimutan yung yung climax na binuhusan ni Ate Guy ng mainit, kumukulong tubig. Si Philip Salvador, diba? bilang ganti. Oo, sobrang sakit na ang loob ni Ate Guy. Oo. And what is interesting to note is that Bona is one of the collaborations ni Ate Guy kay Lino Brocka na talaga namang pinalakpakan at hinangaan. Kasi iba pang mga movies na pinagsamahan nila, yung Inakalang Anak Mo. Na isa pa rin naging classic na. Saka nakakatuwa, no? From national artist na director. Ngayon, national artist na rin si Ate Guy. For film and broadcast arts. Diba? At alam ko, ipapalabas po ang Bona sa France sa darating na Setyembre. At pinapalabas rin po siya sa Amerika, of course sa mga art houses ito, sa darating na December. At sana, pagkatapos ng maipalabas sa ibang bansa, maibalik ang Bona sa mga sinehan, yung restored version na mapanood ng mga bata. 4K restored version. Na mapanood ng mga bata. Kasi if I remember it right, nung pinalabas ang Pieta, yung pelikula ni Alfred Vargas, ang daming mga millennial at mga Gen Z na nanonood sa Cinema 76. Parang meron silang pagiging mausisa sa kung bakit nga ba itinanghal na national artist for film and broadcast si Ate Guy. At talagang pinapanood yun naman ng Pieta. Kitang-kita naman talaga doon na talagang pinakadakilang actress
buong mundo ata o sa buong Pilipinas, si Nora Honor. At ito po ang isa sa patotoo. Dito po sa Bona, minsan walang mga lines si Nora. Correct. Diba? Nakatayo lang, titingin-tingin lang, Mata-mata masid-masid lang, lang, mata-mata oo. lang. Pero damang-dama mo talaga na yung buong pagkatao, buong kaluluwa. At saka yung emosyon ng character. Oo. Di ba? Grabe kasi yung yung serbisyo. Para siyang channel 7. Para siyang 24 oras. Serbisyo totoo si Bona sa karakter ni Philip Salvador. Na, hindi ko alam kung ano ba yung, parang wala naman binibigay sa kanya si Philip doon, di ba? Parang thank you lang. Akbay-akbay lang ata. Saka ilang lambing-lambing lang. Lambing-lambing lang. Ito naman yung karakter naman ni parang masalinong babae naman si Bona, di ba? Literal na nagpakatanga para sa pagsisilbi kay sa bagay. Nung araw naman, kung ganun kasi si Philip, oo, di ba? ang hirap talagang i-resist. I understand naman, Bona, pero it came to the extreme kasi na parang, hindi ba? Parang nawala na yung pagmamahal niya sa sarili niya. Pero that scene, that climactic scene, yung hawak-hawak niya yung kumukulong yung tubig. nagising na siya sa katotohanan, yung hawak-hawak niya kumukulong, tapos nakatingin na siya sa tubig na gano'n. Ay, clap. Galing-galing ni Ate Guy doon. Talagang si Ate Guy, lalo na pag ang mga nagmamahala sa kanyang mga pelikula, ay si The Great Late Lino Broca, o kaya si The Great Late Ishmael Bernal, o kaya sa paborito kong pelikula niya, yung Beloved, si Eddie Garcia ba yun? O si Leroy Salvador Jr. ang director? Hindi ko sure. Tapos, ayoko magsabi. Hindi ako sure. Yung sa America, yung ginawa ni Hill Portes. Pag mahuhusay talaga ang director ni Ate Guy, mas mahusay ang kanyang performance. Talagang kitang-kita mo talaga na buong-buo. Talagang ninanamnam niya ang bawat hinga, ang bawat damdamin ng kanyang mga karakter. Kaya, Ate Guy, congratulations and belated happy birthday at napakagandang gift sa'yo, di ba, na ipinalabas ang Bona sa Cannes. Saka invited pala talaga si Ate Guy doon. Kaya lang, kulang ang kanyang resources. Sa isang statement, sinabi niya hindi siya pinayagan ng kanyang doktor. Dahil hindi niya kaya yung mahabang biyahe dahil sa tawag doon. Sayang. Kasi hindi resources Kasi ang daming tutulong sa kanya na para makapunta doon. Kaya lang tawag doon, hindi yung kondisyon ng health niya ngayon hindi ganun ka-okay. Hindi siya pinayagan ng doktor. Ang bongga sana kung napunta si Ate Guy doon, di ba? Kaya parang nagpasalamat na lang siya sa lahat sa birthday greetings at saka yun nga sa maraming nag-share kasi at nag-post about Bona, di ba? Like the Direct Percy in Talan. Oo, si Direct Percy na nandoon mismo sa Cannes. Kaya nasaksihan niya yung nakapanood si Direct Percy nung At nakikita ko sa mga pictures full house ang Bona screening. Kaya tuwan-tuwa si Ate Guy, di ba? Oo. Saka hindi kasi talagang that was in 1981, ang ganda talaga ng labanan ng Nora Honor at Vilma Santos sa mga panahon yun. Talaga, pinakamaigting na rivalry ng mga pelikulang ng reyna ng mga pelikulang Pilipino, yung Nora Vilma. And noong 1981 po, kami po ni Glenn ay batang-bata pa noon. Pero nasaksihan namin ang rivalry na yan sa television show, naabutan naman natin yun. Sa mga magazine, di ba? Sa palakasan ng bentahan ng magazine at kung ano-ano pa. At dahil nga happy kami sa nangyari kay Ate Guy sa kanyang birthday at sa Bona, eto na, kaibigang bonggang-bongga. Basahin na kayo ating mga greeting. Una-una ay para sa'yo. Oo nga. Sa ating suki na si Alice Lopez yan. Natawa naman ako kay Glenn. I'm sure natawa siya dyan dahil sa reaction mong yung naman ang reaction mo. Alam mo naman pag medyo sexihan at talaga. Gumaganon talaga ako, di ba? Ito, tuwang-tuwa naman ako rito kay titago natin sa TGM-RL2KR. Para sa kanya, ang topic regarding si Yan Lim, which we discussed last week, ay waste of time. Pero, wag mong deny, TGM,
ang laki-laki na binigay sa kanyang spasyo ng isang broadsheet. Correct. Diba? Para ipaliwanag niya ang kanyang side. At saka nag-waste of time siya sa pag-comment. Diba? Nag-waste of time ka sa pag-comment sa amin. Pero dahil nga parang feeling ko, may poot at suklam ka rin. Pero salamat sa comment. Ayan. At ito na, aming paborito si Tyra Queen. Ayan. Girland. Isa pang suki. Basa, Glenn. Parang bot na talaga sa akin na every 4 p.m. ng Saturday and Sunday ay manood na agad ng The Titi Show. Yay! Parami ng parami ang mga subscribers. Muli, nagpapasalamat ang mga Maricelians Global sa inyong pagmamahal sa nag-iisang Diamond Star, Miss Maricel Soriano. More power to you both, Alwin and Glenn. Thank you! Salamat, Taray Queen Girland. At kami po mo naman talaga ipaglalaban namin ang Inay Maria. Yes. Diba? Ito naman kay Lali Bagsik. Naku, mabagsik na bagsik ang kilig ni Lali para sa Kim Pao, ha? Thank you po for loving Kim Pao. God bless the both of you. Sana'y lagi kayong mabalita about Kim and Paolo. Kami po naman ni Glenn, pinapangako namin kung may bago at exciting, talaga naman po pag-uusapan namin ang Kim Pao. So, abang-abang lang po tayo ng mga latest kasi almost every week naman po may latest tungkol sa kanilang dalawa. At lalo na palabas na sa telebisyon ang What's Wrong with Secretary Kim. So, abangan nyo po. Itong May 25 at saka 26 po. Pag pinapalabas po ang The TT Show sa gabi, itong weekend na yun, panoorin nyo na ang What's Wrong with Secretary Itong weekend Kim. na to. Yes. Dahil dyan, ito po si Alwin Ignacio na The Villa That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang Tarayan at Talakian Showbiz Edition.